Hindi na natin naabutan ang daddy mo. Ano na yan, Mommy? Paano na? At sa di sinasadyang pagkakataon, Elisa? at para bang ika'y nilalaro ng panahon, bigla kayong nagyakap, mga labi nyo'y naglapat, ang inyong mga mata'y nagtatanong. Anong ginagawa niyo dito? Akala namin hindi ka na namin maabutan. Buti nandito ka pa. Sinabi na ni Giselle na totoo. Alam ko na nakagagawan lang ni Sofia ang lahat. Gusto lang niya tayong sirain na naman. Hindi pa ba siya nagtagumpay? Hindi ba sira na yung relasyon natin? Hindi niya tayo pwedeng sirain dahil mahal kita. Mahal na mahal kita. Hindi ako papayag na magkahiwalay tayo. I'm sorry. Kasi hindi ako naniwala sa'yo. Hindi kita pinagbigyan. Hindi kita pinakinggan. Ngayon, ako naman ang bigyan mo ng chance. So, magsimula ulit tayo. Ilang beses na tayo nagsimula, Elisa. Hindi ka pa ba napapagod? Hindi. Hindi ako mapapagod kasi mahal kita. Daddy! Please, huwag niyo na po kawain si Mommy. Magbati na po kayo. Ano nangyayari sa'yo, ha? Are you having another stroke? I wonder, bakit kaya sa'yo ang maging permanenteng invalid for life? Paano na yan? Wala na akong magiging kalaban. Wala nang magiging kakampi si Eliza. Ay, naku, Amanda. Palo ka na. Panalo na ako. Ay, naku. Hindi mo na ako maiisahan. Hindi mo na ako malalabanan. Paalam, tanda. I'll see you in hell. Noong nakilala kita, Elisa, alam kong ikaw lang makakapagbigay ng kahulugan sa buhay ko. Simula nung nawala ka sa buhay ko, nawalan na ako ng direksyon. Dahil ikaw yung sentro ng puso't isip ko. Elisa, mahal kita. At kahit ilang beses pa tayo masira, gagawin ko pa rin ang lahat para maayos kung anong meron tayo. Kaya hindi ako sumakay ng aeroplano. Kaya't nagbago yung isip ko. Kaya ako marapin ang lahat. Basta't kasama kita. Basta't alam ko ipaglalaban mo rin ang pamamahala natin.